Ayun, magandang araw mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay Abril 7 na at ilang araw na lang o ilang buwan na lamang po mga bayan ay sasapit na yung pinakahihintay ng karamihan na pagdaraos nga po nitong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So yun po yung pag-uusapan natin mga bayan, yung patungkol po sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, kung kayo ang tatanungin mga bayan, payag ba kayo na isa sa mga gawing kwalifikasyon o requirements sa mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay dapat college level or college graduate? Pabor ba kayo dun mga bayan? So, i-comment nyo lang po sa baba kung kayo po ay pabor na dapat yung lahat ng tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay dapat nakatungtong man lamang sa college. Pabor ba kayo dyan mga bayan? I-comment nyo po sa baba. So, kaugnay po yan mga bayan, ay may post po itong Asenso Kabarangay sa kanilang Facebook page. Ito po yung kanilang post mga bayan 5 hours ago. Narito ang isa sa mga komento ng ating kabarangay kung dapat bang ipatupad ang college level kwalifikasyon sa lahat ng tatakbong opisyal sa barangay. So napakaliwanag po mga bayan ha. Dahil may nag-comment po sa kanilang post. Ito po yung comment ng isa sa kanilang mga magigiting na taga-subaybay o followers. Ito po yung komento ng kanilang followers mga bayan. Sa akin opinyon, mas mahusay kung college graduate. Makakatulong din ito sa tamang mga desisyon na ikabubuti ng barangay. Naging barangay chairman ako 2007 to 2013. Ang unang pinag-aralan ko ay ang tamang paggamit ng budget kung ano ang kailangan ng aking barangay. Malaki advantage ang nakatapos ng college. Especially, mas maiintindihan agad ang good governance na pinakamahalaga sa lahat. So, yun pong binasa ko mga kabayan ay komento po ng followers nitong Asenso Kabarangay na itong nagko-comment po mga bayan ay ito daw po ay naging chairman o naging kapitan mula 2007 hanggang 2013. At ayon po sa kanya mga kabayan ay malaki ang advantage, malaki ang bintaha kapag ka nakapagtapos ng kolehiyo, lalong-lalo na daw mas maiintindihan pagdating po sa good governance. Kaya ayon sa kanya dapat po college level or kaya college graduate yun pong mga tatakbo, mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So inuulit ko po yung tanong mga bayan ha, kayo po ba ay pumapabor ha? Pabor ba kayo na lahat ng mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon para maging barangay officials mga bayan ay college level or kaya college graduate? Pabor ba kayo dyan mga bayan? I-comment nyo po sa baba para malaman po namin yung inyong mga komento at mga opinion. So kaugnay po dyan mga bayan ay magbabasa tayo ng komento dito po sa post na ito ng Asenso Kabarangay. Ito po mga bayan, yung post, yung comment ni Roland Alejado. Sa totoo lang, maganda talaga kung puro college level ang namumuno sa barangay, pero mahalaga ding tingnan ang kakayahan ng isang leader na kahit hindi nakapag-college pero handang magsilbi sa barangay di lamang sa honorarium kundi dahil sa malasakit at may pusong handang maglingkod sa kapwa mga bayan. Yun po yung komento ni Roland Alejado. Ayan, shoutout po sa iyo.
Roland Alejado. So, medyo maganda yung kanyang komento. Sabi niya dito, sa totoo lang maganda, ibig sabihin ay maganda talaga kung puro college level, pero may options pa. May pero pa mga bayan. Sabi niya dito, kung kaya naman ng kahit hindi college level, kung kaya naman, kung mapagsisilbahan naman yung kanilang kabarangay, ay pwede na kahit hindi college level. Yun po yung gusto niyang ipaintindi sa atin mga bayan. Sabi niya, Jo Marie Trahe, para sa akin, hindi naman siguro kailangan na maging college graduate para makaserve ka sa kapwa mo. Kahit mababa lang ang pinag-aralan mo, kung marunong ka magdala at mapagkakatiwalaan ka, sapat na yun dahil alam naman natin kung sino pa yung kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo na akala mo makakatulong sa barangay ay siya rin pala ang magaling magmanipula ng budget. Uso na yun ngayon. Parang pader ang mga yan. Kung hindi mo kusang titibagin, hindi masisira. Nasa atin na yan kung sino ang karapat dapat iboto sa darating na barangay eleksyon. Sabi po ni Jomar ang gusto niyang ipunto dito, okay lang daw sa kanya na kahit hindi college graduate o college level, basta kayang makapag-serve, kayang makapaglingkod sa kapwa o sa kanilang mga kabarangay, kahit mababa po yung pinag-aralan, basta marunong magdala at mapagkakatiwalaan bilang leader sa kanilang barangay. So, para sa kanya ay okay na kahit hindi college level. Sabi niya, wait lang sabi ni Liam De Loreno, kahit di naman college graduate, basta may alam sa batas at paggawa ng budget sa mga malalaking barangay, pwede na. Paano naman maliit na barangay na karampot ang NTA o National Tax Allocation, marami naman na kulang sa edukasyon pero tuwid ang pamamalakad sa barangay. Correct Maraming pong mga barangay officials ngayon na kahit hindi po sila nakatungtong sa kolehiyo, hindi nakapagtapos ng kolehiyo, mga bayan, ay talagang masasabi natin na magandang mamuno o maganda yung kanilang pamamalakad sa kanilang mga barangay. Siguro depende na yan sa barangay officials na magsaserve, college graduate nga pero nangungurakot naman, wala din mga bayan. Mas mabuti pa yung hindi college level o hindi college graduate, basta maganda mamuno, transparent po at patas po yung kanilang pamumuno sa kanilang mga barangay. So hanggang dito muna yung ating update mga bayan. Inuulit ko po yung tanong kung kayo po ang tatanungin, pabor ba kayo na gawing kwalifikasyon o requirements, isa sa mga requirements sa lahat ng mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections ay dapat daw college level or college graduate. Pabor ba kayo dun mga bayan? Pabor ba yung mga tatakbo sa November 2, 2026 Pabor ba yun pong mga re-electionist? So, i-comment po sa baba kung kayo ay pabor na dapat college level or college graduate yung lahat ng mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. I-comment po sa baba para mabasa po natin sa mga susunod nating talakayan mga